Sa aking pagtanda, unawain mo sana ako at pagpasensyahan. Kapag dala ng kalabuan ng mata, ay nakabasag ako ng pinggan. O nakatapon ng sabaw sa pagkainan, huwag mo sana akong kagagalitan. Paramdami ng isang matanda. Naawa ko sa sarili ko sa tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong sabihang bingi. Pakiulit na lang ang sinabi mo, pakisulat mo na lang. Pasensya ka na, anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtiyagaan mo sana akong tulungang tumayo. Katulad ng pag-alalay ko sa iyo nung nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo na sana ako. Kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang sirang plaka, basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o pagsasawaang pakinggan. Natatandaan mo pa ba, anak, nung bata ka pa? Kapag gusto mo ng lobo, ay paulit-ulit mong sasabihin yon. Maghapon kang nangungulit hanggang hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagtyagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensyahan mo na rin sana ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan. Kaya wag mo sana akong pandirihan. Natatandaan mo nung bata ka pa, pinagtsatsagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mong maligo. Pagpasensyahan mo na sana kung madalas ako'y masungit. Lala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin ako. Kapag may konti kang panahon, magkwentuhan naman tayo. Kahit sandali lang, hinip na ako sa bahay. Paghapong iniisa, walang kausap. Alam ko, busy ka sa trabaho. Subalit nais kong malaman mo na sabik na sabik ako. Makakwentuhan ka kahit alam kong hindi ka interesado sa mga kwento ko. Natatandaan mo, anak, nung bata ka pa. Pinagtyagaan kong pakinggan at intindihin ang pautal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y magkakasakit at maratay sa panig ng karamdaman, huwag mo sana akong pagsawaang alagaan. Pagpasensyahan mo na kung ako man ay maihi o matubi sa higaan. Pagtyagaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Total, hindi naman ako magtatagal. Kapag dumating ang sandali ng aking pagpanaw, hawakan mo sana ang aking kamay at bigyan mo ako ng lakas sa loob na harapin ang kamatayan. At huwag ka mag-alala. Kapag harap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana. Dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama't ina. Ano yung talk number 1 nyo? Malaglag. God's love. Kung may naintindihan naman kayo sa pagmamahal ng Diyos, asa ang naintindihan ko yan? Saan mo kasi nag-rewrite ko ako eh. Okay. So, God's love, yung pagmamahal ng Diyos. Diba? Ang dami-daming ginawa na magbuti sa atin, kaya tayo ay mahal ng Diyos. Yung nandito lang kayo sa CLP ngayon, but it's already love of God. Yung pangalawang talk, ano yon? Nakutulog sila noon. Iyak. Joke lang, iyak. Ano yung talk number 2? Who is? Jesus Christ. O, diba?
Nakinig talaga sila. Who is Jesus Christ? O di ba doon natin naintindihan sino ba talaga si Kristo? No? Sino ba talaga si Christ? O yung pangatlo, kapag may Kristo na tayo, ano dapat meron tayo? O, kapag tinanggap na natin si Kristo sa buhay natin, ano yung kasunod? Ha? Ano? Ito tatlong Maria na to. Ano yun? Sige, galing kayo sa OFC. Dapat alam nyo na yun. Hindi pa. What it means to be a Christian. Kasi siyempre, tinanggap natin si Kristo. Dapat alam natin kung sino yung ating modelo. And that is Jesus Christ. Yung number 4. Yun, yung repentance and faith. Yung pagsisisi at pananampalataya. Hindi tayo pwedeng panampalataya kung wala tayong pagsisisi. Yung number 5. Loving, wala pa. Wala pang neighbor. Sino muna? Loving God. Yung pagmamahal natin sa Diyos. Kasi nung top 1, pinag-aralan natin paano pa tayo minahal ng Diyos. So, yung top number 5, doon natin dinidiscuss yung paano naman tayo magmamahal sa ating Diyos. At kapag mahal natin ang ating Diyos, ano kasunod nun? Yun na yung top number 6 yun. Loving your neighbor. At syempre kapag you love your neighbor, sino ba yung pinakamalapit mong neighbor? The nearest neighbor. Masyadong malakas siya na nagbabounce yung sound. Sino yung pinakamalapit na neighbor mo? Ang iyong pamilya. Diba? That is your nearest neighbor. Kasi pwede discuss natin yung Christian family. Hindi lang natin basta i-discuss yung pagiging pamilya natin, kundi yung pagiging Kristiyano pamilya. Ano ba talaga yung tinatawag na Kristiyanong pamilya? Hindi basta pamilya lang, kasi nandito tayo sa community ng Cooper for Christ. Kailangan nakarugtong palagi yung pagiging Kristiyano natin as a family. Okay. Kumusta ba ang pamilya natin ngayon? O yung mga pamilya ngayon? Kumusta na? May mga nakikita ba kayo? Ano mga napapansin niyo sa pamilya ngayon? Ano nangyayari sa pamilya ngayon? Meron kayong idea? Ano, darling? Ano napapansin niyo sa mga pamilya ngayon? Yes, usually broken family sila, no? Maraming pamilya na ngayon, hiwa-hiwalay. Kasi nga, i-discuss natin mamaya yun. Bakit nagkakaganon? Okay? So, maraming broken homes. Uso na ngayon yung live-in. Diba? Marami na ngayon nagsasama na hindi kasal. At yun yung nakakalungkot. Ano pa? Matindi doon, marami na mga unwanted pregnancies. Mga unwanted babies. Kasi nga, nakakalimutan yung karugtong ng pagiging Kristiyano. Okay. Ano pa? Yung traditional definition ng pamilya. Ano ba yung traditional definition natin sa pamilya? Anong ibig sabihin ng pagiging traditional natin? Diba? Ang pamilya merong nanay, merong tatay, may ate, may kuya. O ano na ngayon ang nangyayari sa ibang pamilya? Nasusunod pa rin ba yun? Yung traditional na yun? Hindi na. Diba? Yung lalaki at lalaki, anong nangyayari? Nagsasama na sila. Tapos, mag-aampon sila ngayon ng tuta. O kaya bata. Diba? Tapos, ang gagawin nila sa sabihin na nila, isa na daw silang pamilya. O diba? Yung iba naman anong ginagawa? Babae at babae din. Magpapakasal sila. O diba? Tapos, kapag nag-asawa na yung babae sa babae, kukuha sila ng puting. O kaya kung ano-ano na lang yan, naalagaan. Tapos sasabihin nila, isang buong pamilya daw sila. No? So, nawala na yung definition talaga ng tamang pamilya. Okay? Nasisira na yon. So, anong gagawin natin ngayon? Kailangan harapin natin yung problema ko. No? Ito ay atake sa pamilya. Ito yung mga nangyayari, usual na nangyayari sa ating mga pamilya. At hindi lang ito nangyayari dito sa atin. Actually, mas madami makikita natin sa TV. Diba? Kapapakasal nung nakaraan. Diba? Ilang artista na, ikaw, ilang artista nang nakita kong nagpakasal ng 2 beses? O marami na, diba?
Sino ba yung nagpakasal ng umaga, nag-divorce ng hapon? Sino yun? Si Britney Spears. Favorite si Britney Spears? Hindi ko kilala yun eh. Ang kilala ko si ano eh, si Madonna. Matagal na pala yun. Okay. So may nagpakasal ng umaga, tapos pagdating ng gabi, hiwalay na sila. Ganun kagrabe yung pamilya na nangyayari ngayon. Nawawala na talaga yung tinatawag natin traditional. Okay, so kailangan natin harapin yan at kailangan natin ilagay ang Diyos, no, sa sentro ng ating pamilya. Okay, so ano nga ba talaga yung plano ng Diyos? No? Ano ba talaga yung plano ng Diyos sa pamilya? So kailangan alamin natin na ang Diyos ay mayroon pala talagang plano sa ating pamilya para maging maayos at mabuti yung ating relasyon sa isa't isa. Isa-isahin natin. Ano yung plano ng Diyos? Mababasa natin yan sa Genesis that the family is, yes, the basic unit of society. So kapag maayos yung pamilya, ano mangyayari sa ating lipunan? Diba? Magiging maayos din. Pansinin nyo kapag ang isang lugar ay magulo. Diba? Maraming riot, maraming away, maraming nagkakagulo sa kalsada. Ang ibig sabihin nun, magulo din yung pamilya. Kapag maayos ang loob ng pamilya, sigurado na tayo sa mga bakuran natin, maayos din sila. Walang gulo. So, yan yung unang plano ng Diyos, ang maging basic unit of society, ang ating mga pamilya. Okay. So, ano sabi sa Genesis? God created man and women. No? At sila ay dapat mag-increase, mag-multiply, and fill the earth. Analyze natin. Anong sabi doon? God created male and female. Hindi naman sinabi doon na male and male lang, di ba? May nabanggit ba doon? Wala. Ang sabi doon, God created male and female. Hindi naman sinabi na female, female lang. Or male, male lang. Kaya malinaw sa Biblia na para mabuo ang isang pamilya, dapat merong lalaki at merong babae. Malinaw tayo dyan. Alright. So, kailangan merong husband and wife. At kapag sinabi natin husband and wife, anong ibig sabihin nun? Sila ay dumaan sa matrimonyo ng kasal. Okay, so malinaw dapat sa inyo yun, na kapag kayo ay mag-aasawa, kailangan dumaan kayo sa matrimonyo ng kasal. So huwag kayong papayag ng libin-libin lang, ha? Ano yan, Russell? Russell? Baka papayag ng libin-libin lang. Okay? Kayo mga girls, huwag kayong papayag na hindi kayo pakakasalan ng inyong mga boyfriend. Diba? Kasi nakalagay doon. Ano, Vicky? Asan si Vicky? Nakatingin ka sa malayo, Vicky. Huwag kayong papayag na hindi kayo pakakasalan. Huwag kayong papayag ng live-in lang. Diba? Walang divorce dito sa Pilipinas. No? So, kailangan, panindigan niya kung ano yung dapat yung panindigan. Okay? So, kailangan ngayon pa lang, alam na ninyo kung ano yung plano ng Diyos sa pamilya. Okay? Ano ba yung plano ng Diyos? But the family is the place for training and teaching the children. So, papakita ko sa inyo. Is the family to transmit the wisdom. So, paano ba tina-transmit yung wisdom? Kaya kung kayo magagalit sa mga parents nyo, kung kayo pinaghuhugas ng pinggan, pinagwawalis, kasi rule ng magulang yon na kayo ay turuan. Kasi dapat nasa loob ng pamilya pa lang, natututo na tayo. Kapag kayo pinaglalaba, kung kayo magdaramdam na kayo pinaglalaba, kayo, dami yung katulong, di ba? Naglalaba pa kayo. Kaya huwag kayong magagalit pag kayo pinaglalaba, no? Huwag kayong magdaramdam. Huwag kayong magsasamaan loob nyo sa mga nanay at tatay nyo kapag kayo inuutusan. Kasi, rule ng magulang na kayo ay turuan. Diba? I-transmit yung wisdom sa inyo. Okay? So, yung mga activity sa bahay, normal yun na dapat ay ginagawa talaga natin. Yung paglilinis, yung pagwawalis, diba? Yung pagluluto,
tinuturuan tayo. Para nga sa paglaki natin, alam na natin kung ano yung ating gagawin. Kaya nga, nangyayari sa bahay, kapag inuutusan, samang-sama yung loob ninyo. Diba? Ako din noon, pag inuutusan ako, nagtatago pa ako, tumatakas ako. Kasi nga, akala ko, parang feeling ko, inaalilat naman ako. Pero hindi pala. Yun pala sa pamamagitan no, na pag-train sa atin sa bahay, tina-transmit yung wisdom na dapat ibigay sa atin. Okay? Now, parents and you, at kayo magiging future parents din, kailangan i-review natin yung values natin. Ano ba yung mga values na meron tayo sa bahay? Dapat makita sa pamilya natin. So, kung ang Diyos ay binigyan tayo ng plano sa ating pamilya na manggagaling yung ating training and teaching sa family, yung values natin doon ang gagaling. Kaya tingnan nyo, kapag merong napaaway kayo, halimbawa lang, napaaway si Bert. Diba anong sabi ng iba? Paano kaya pinalaki ng magulang yan? Diba? Kaninong tumatapon yung nagbabounce? Diba sa magulang? Sasabihin, siguro hindi ka tinuruan ng magulang mo, no? Kaya sagot ka ng sagot ng ganyan. Diba ganun ang naririnig natin? So nagbabounce palagi yun sa magulang. Kapag mabait naman yung mga anak, merong nakuhang values. Anong sinasabi? Si Russell, mabait kasi train siya ng magulang niya. Diba ganon? Proud din ang magulang mo. Kapag mabait ka ba naman? O, itaas niyo yung kanang kamay. Taas niyo yung kanang kamay. Taas. Taas ang kanang kamay niyo. Ipatong yung taas ang kamay mo. O, ipatong niyo yung kamay niyo sa balikat ng katabi. Patong. Sabihin mo sa katabi mo, magpakabait ka. Magpakabait ka. Okay. So, kailangan, no? So, kapag sa loob ng pamilya, laging nag-aaway, sigurado paglabas mo, basta gumero ka rin. No? Si Iyang, siguro kung sa loob ng bahay, laging nakikita yung magulang na nagchichismis, sigurado si Iyang paglabas ng bahay, chismosa ka rin. No? O, diba? Kaya nga yung makikita natin, sabi sa ng batang ito, siguro yung nanay niya, chismosa din. O, diba? Kasi nga, namamana natin, nakikita natin kung ano yung values na nakukuha natin sa loob ng bahay. Yun yung ang nakikita sa atin sa labas. Okay. Ano pa? So, yung ating pamilya, dito tinitrain yung pagiging leader. So, kapag mabuting leader ka sa loob ng bahay mo, pinalaki kang mabuti, sigurado paglabas yan, mabuting mamamayan yan, o magiging mabuting leader yan. O, kapag yung leader ay nangungurakot, ano nasabihin mo? Ay, kasi yung magulang niya nangungurakot din. O, diba? Saan madalas natin nakikita yun? Diba kadalasan yung mga politician, no? Ay, kasi kaya nangurakot yung senador na yan, yung tatay niya, senador nung araw, nangurakot din. So, na-transfer. Kaya kapag nakita natin yung value sa magulang natin, kapag sinabi sa'yo ng magulang mo, kapag yung nanay mo nangupit ng papel sa opisina, tapos ibibigay sa'yo, ano mangyayari sa'yo? Sigurado mangungupit ka din. Kasi nalaman mo, kinupit na rin yun. Ganun din yung mangyayari sa atin. Kumbaga, namamana natin kung ano yung nakikita natin sa bahay. Kaya kapag ang pamilya natin ay makita natin na maayos, dito tayo nahuhubog. Dito tayo nagiging mabuting leader. Dito tayo nagiging mabuting mamamayan. O, diba? So, kailangan matutunan natin kung ano yung values. Kaya meron tayo dito sa SFC. Kung minsan may mga pagkakataon na hindi natin nakikita sa ating bahay. Diba? Kasi nga yung mga parents natin, hindi naman nila na-practice o hindi naman sila nakapag-aral ng ganito katulad natin. No? So, dapat meron tayong mission na dapat gawin para sa kanila. Dahil natututunan na natin. Okay. Ang isang tao na nahubog sa pagiging mabuting leader, sigurado paglabas ng bahay, magiging mabuti siyang leader, lalo na sa ating simbahan. Alright. Ang sunod, ano ba yung plano ng Diyos para sa ating pamilya? Nare-recall niyo pa ano yung unang plano? That the family will be the basic unit of society. Ano yung pangalawa? A place for training. O, diba? Nalimutan na agad. Tulog sila. Yung pangatlo, magiging
natitrain sa pagiging leader. At ngayon yung pang-apat, a place, domestic church. So kapag sinabing domestic church, the family that prays together stays together. So kapag sa bahay, dito tayo tinuturo ang pagkasal. Okay. So, sino yung hindi mag-aasawa sa inyo? Taas ang kamay. Weh. So, sino yung mga lalaki dito? Taas ang kamay. Para ko magtataas ka ng kamay eh. Okay. Yung mga lalaki, tandaan natin, kapag kayo ay nag-asawa, ano yung papel nyo? You will become the priest of the family. So, dapat lagi yung tatandaan yun. Na yung tatay ang nagtuturo sa mga anak para magdasal. Kasi ako nung maliit ako, naalala ko, ang nagtuturo sa akin madalas magdasal, yung aking lola at yung aking nanay. Ang dinadala kami sa simbahan, yung lolo ko hindi naman pala simba, yung tatay ko, pagsisimba lang dati, kapag ABS yata. Hindi. Kasal, binyag, wala pa yung bibig. Saka na lang yun. KB pa lang, hindi ba siya KBM? So, yun yung nangyayari ngayon, parang naging kalakaran, na pumapasok lang ng simbahan kapag kakasal na, o kaya kapag bibinyagan, at kapag ililibing na. So, tandaan natin, lalo na yung mga boys, na kapag kayo ay nag-asawa, kayo ang magsisilbing pare ng inyong tahanan. So, kayo yung magre-represent, no? You're going to present your family to God. Dadalhin mo yung iyong pamilya, no? Kung hindi man kayo buong pamilya, kasi di ba singles for Christ kayo ngayon, kung ang inyong pamilya ay hindi pala simba, kayo yung mag-ibang sila sa parents ninyo. Kayo yung mag-yakan, di ba? So, you have to present your family to God. Hindi lang yung ikaw ang mag-present mo yung Diyos sa iyong pamilya, ikaw din as singles for Christ. Lalo na kung ang iyong magulang ay hindi palasimba o hindi sila umaatid sa mga ganitong pagkakataon, sa mga ganitong community. You are going to present your family to God. Yatagin mo sila. Yun yung napakabuting gawin natin, no? Bakit nga ba yung mga ganitong plano ay hindi nangyayari sa ating pamilya? So maraming plano ng Diyos at lahat yun ay dapat sinusunod natin. Pero bakit ba hindi nangyayari ito? May mga reason yun. Bakit hindi nangyayari? Una, nawala na si Kristo na sentro ng pamilya. Bakit? High-tech na ngayon eh. Anong na nangyayari? Cellphone na sa bahay. Pagdating sa bahay, natuod na lang ng TV. Diba? O kaya, minsan nagsisermonan pa, imbis na magkwentuhan. O kayo, anong ginagawa nyo pag nasa bahay kayo? Pagdating nyo sa bahay, anong ginagawa nyo? Tikuhan ng tikuhan ng dalawa dito sa likod. Anong ginagawa nyo pag uwi sa bahay? Kala ko Facebook. O, diba? Pala yung Facebook nyo, ha? Ikaw, ano ginagawa mo pag uwi ng bahay? Facebook din. Naku, pala yung Facebook nyo, ha? Okay. Alam nyo ba, kapag nag-Facebook kayo, nauubos natin yung oras sa kaka-Facebook. Natutukan nyo na ba makipagkwentuhan sa parents? Gusto nyo malaman kung paano maging mabuting anak? Meron akong i-share sa inyo na tatlong A para maging mabuting anak kayo sa inyong mga magulang. So, tatatandaan nyo lang tatlong A. First A, accept. Accept who your parents are. May kahinaan din yung magulang ninyo eh. Diba? Meron din silang mga weaknesses. Meron din silang mga pagkukulang. Hindi naman perfecto yung magulang mo, diba? Nagkakamali din sila. Minsan nagagalit din sila. Diba? Minsan nagigipagtalo din tayo sa kanila. So, tanggapin natin na yung magulang natin. Eh, talagang ganyan sila. At tanggapin natin na yung magulang natin, sila yung ibinigay sa atin ng Diyos. Kayo, nakapamili ba kayo ng magulang? Ikaw, nakapamili ka ba ng magulang? Namili ka ng magulang nung ipinanganak ka? Oo, hindi pala eh. Di ba nung ipinanganak tayo, hindi tayo nakapamili ng magulang, basta na lang tayo inilabas? Di ba? Pero yung magulang, pwede silang mamili ng anak. Kapag iniluwal ka,
Kapag halimbawa, ngayon, high-tech na tayo ngayon eh. Kapag in-ultrasound at nakita sa ultrasound na defective yung baby, pwede na nilang ipa-abort yun. Defective. Sabi nila, ayoko yan kasi ano eh, bengot, di ba? O kaya may nakita nila, pilipit yung kamay, ay ayoko na yan. Pwede na nilang ipa-abort. Pero tayo, wala tayong karapatang mamili ng magulang. No? So yun yung kagandahan sa pagiging tao natin. Tatanggapin natin kung anong ibinigay sa atin. So, dapat matuto tayo tumanggap para maging mabuting anak tayo. Accept who your parents are. Kung yung tatay mo na mo, tanggapin mo siya yung kahinaan niya. Diba? Eh, kung yung tatay mo ay basagulero, tanggapin mo siya. Kasi yun yung kahinaan ng tatay mo eh. Eh, kung yung nanay mo ay chismosa, eh, tanggapin mo yun, eh, nanay mo pa din yun kahit anong mangyari. Diba? Kung yung nanay mo ay pala utang, no, di ba? Inaaway ng kapitbahay kasi utang ng utang, yun yung kahinaan niya. So, tanggapin mo yun. So, di ba? So, accept who your parents are. Pasalamat ka at iniluwag niya. O, di ba? Ano pa? Gusto niyo pa ng another A para makumpleto yung pagiging mabuting anak niyo? Another A, attention. Did you give attention to your parents? Kailan niyo ba sinabihan ng I love you nanay, I love you tatay? Si Kaya, madalas ito nagsasabi ng I love you sa mami. Nag-I love you pa na ba kanina? Oo, di ba? Alam niyo ba, masarap pakinggan kapag lagi sinasabihan ng I love you. Tapos meron pa sa dulo mo. Di ba? Kapag tinatay ako ng Jeff, lagi niyang sinasabi, love you nay. Si James, ang tanda-tanda na niya, malapit na yan, di ba? Pero kapag nag-text yan sa akin, o kaya katawag sa akin sa telepono, laging nasa dulo, love you, nay. O diba, nakakataba ng puso yun sa nanay. Gusto niyo bang mamatay agad ang nanay niyo? Iyak. Kung gusto mo mamatay agad yung nanay niyo, huwag mo sasabihan ng I love you. Patay na pala yung nanay mo. Gusto ba namin nawa ko sa mundo mo? No, joke lang. Kapag gusto niyo humaba ang buhay ng magulang niyo, always say, I love you. Lagi nyo tatabihin sa nanay mo, sa tatay ninyo, mahal nyo sila. Kahit may pagkukulang yan, kahit panungulo ko yan, kahit na pa kung ano-anong naririnig nyo sa kapitbahay na ganito yung nanay nyo, ganito yung tatay nyo. Diba? Sabihan nyo palagi sila ng I love you. Nakakahaba ng buhay nyo. O diba? Ano pa? Ano yung isa pa? Ano yung una? Accept. Pangalawa, attention. So, pag sinabing attention, kasama dun yung panahon. Di ba? You give attention to your parents. Di ba nakikipag-date kayo sa friends? Ikaw, nakailang date ka na. Di ba dinidate mo yung girlfriend mo? Tama ko? Oo. Sinanay mo ba na-date mo na? Ako, hindi. Nasabihin ko sa nanay mo, i-date mo siya. Okay. So, kasama din yun, dinidate din dapat yung nanay, Russell, ha? Kuya, nasa likod ka, Kevin. Dapat dinidate yung nanay at ang tatay, hindi lang si girlfriend. Ha? Okay. So, si Jem at saka si Jem, dinidate ako pa palagi. Kaya lang ako nagbabayad. Date tayo nanay, pero ako magbabayad pala. Anyway, kapag i-date yung magulang nyo, dali nyo din sa maganda-gandang lugar. O, diba? Kayo nga, saan kayo dinadala ng nanay at tatay nyo? Saan kayo dinadala? Sa Jollibee, diba? Sa McDo. Tapos magpakakainin nyo yung nanay nyo, dito na lang tayo nanay sa karinderya. O, diba? Yung mga girlfriend, saan yung pinapakain? Diba? Sa mga, kung saan-saan kayo mga social na restaurant. Tapos pagdating sa nanay, doon na lang sa Changi, doon na lang bibilan ng ukay-ukay. O, diba? Nanay mo pinasin mo, dustin. O, diba? Okay, so we have to give attention sa ating parents, no? Kung kayo humihingi ng attention sa magulang nyo, wala lang panahon si tatay at si nanay, si mami, si daddy sa akin. Ganun din yung parents. Pag lumalaki na kayo, kasi pag maliit pa kayo, yung oras nyo na sa amin lahat, diba? Pero pag kayo may ganyan na kalalaki na, may sarili na kayong mundo, may sarili na kayong mga oras, diba? So dapat meron din kayong ibibigay na oras sa parents, sa telepono. Gaano kahaba yung pakikipag-usap. Si Kaya, ilang oras na pakipag-usap kayo sa mga boyfriend, di ba nag-chat-chat?
Naabot nga kayo madaling araw mag-chat eh. Di ba? Tinuturo ko niya. Turuan sila ng turuan. Pasa-pasa. Anyway, marami tayong oras para sa inyong mga boyfriend. Pero sa parents, kunti lang yung oras nyo, naiinis pa kayo pag kinikwentuhan. So, dapat makikinig tayo. Kapag nagkikwento, di ba, masarap pagkwentuhan. Saka, alam niyo ba, masarap ikwento sa anak. Kasi ako, nanay ako. Kapag nagkikwentuhan kami ng mga anak ko, ang madalas kinikwento ko sa kanila, yung mga karanasan namin noon. Masarap ikwento noon, masarap balikan. Diba? Yung kumakain lang sila ng saging, yun lang yung ulam nila. Ang sarap-sarap balikan nun, ang sarap ikwento sa kanila. Yung mga karanasan nila, nung sila'y maliit pa, o kaya minsan binubuklat namin yung album nila, papakita ko sa kanila kung ano mga itsura nila nung maliit sila. No? Masarap kong balikan yun. Okay? So, dapat ganun din yung parents nyo. Minsan, pagtatawanan nyo yung picture nila, nakakatuwa kaya yun. Napagtawanan nyo yung mga dress namin nung araw, iba yung mga bull bottom ng mga pantalon. Nakakatuwa yun. Tapos insultuhin yung mga nanay at tatay nyo. Na ganun pala yung mga ayos yung araw, di ba? Nakakatuwa din yun. No? Okay, ano pang isang A? Nakadalawang A na tayo. Ang kasunod na A ay affirm. Affirmation. Diba? Dapat pinupuri nyo din sila. O kahit amoy luya na yung nanay nyo, sabi nyo, wow, ang pagkakali pa rin ang nanay ko. Kahit panis na. O diba? Kahit amoy bulok na yung hininga niya. O diba? Sabi nyo pa, wow, ang bango-bango pa rin ang nanay ko. Kahit nakaka-insulto na kayo magsabi. So, importante yun, ina-affirm natin yung magulang. No? So, magbabasa natin, Efesos 6, anong nakalagay doon? Igalang at sundin ang mga magulang. So, igalang at sundin ang mga magulang. Anong karugtong nun? Kapag ginalang mo at sinunod mo yung magulang. Anong karugtong? Maganda yung promise ni God doon. Igalang at sundin ang iyong mga magulang. Ang karugtong nun, giginhawa at hahaba ang iyong buhay. Kaya huwag na huwag kayong sasagot sa magulang niyo, ha? Huwag na huwag kayong makikipagtalo sa kanila. Kasi mahihirapan kayo. Kayo din. Ako naalala ko nung baby pa si James. Hirap na hirap kami sa buhay talaga nun. Kahit pangkain, hirap na hirap kami. Kasi pag naman kami maghanap ng trabaho, pero wala kami nakuhang trabaho ng tatay niya. Kasi, naalala ko, nung siguro mga high school na ata ako, magka-college na ako noon, lumaban talaga ako sa tatay ko. Talagang inaway-away ko siya kasi nagkaroon ng chicks yung tatay ko. O diba? Inaway-away ko talaga siya. Talagang nakipagtalo ako ng gusto sa kanya. So, na-realize ko yan nung nandito na ako sa community ng Focus Program. Kasi sabi ko, kayod naman ako ng kayod, pero parang hirap-hirap ng buhay. So, nung dumaan kami doon sa teaching na parenting, nadaanan namin yun na kailangan ko palang igalang at sumunod sa magulang. First thing na ginawa ko, sinulatan ko yung tatay ko. Padala ko ng sulat sa kanya. At sinabi ko doon, humingi ako ng sorry sa tatay ko. Sabi ko, sorry po. Marami po ako sinabi hindi maganda. O, diba? Pero ang tagal ko kung kausapin yung tatay ko, kasi kahit ako nag-sorry, nahiya ako mag-sorry ng personal, harap-harapan. Hindi ko masabi sa kanya, kaya dinaan ko lang sa sulat. Pero yung first time kong umuwi, nakausap ko yung tatay ko. Alam nyo, hindi ko masabi na sorry, niyakap ko naman yung tatay ko. Tapos binuk ko sa kanya. Sabi ko, sorry pa ha, ang dami mong pagkukulang. Naku, nag-iyakan na kami dalawa. O, diba? So, importante na kung meron tayo mga pagkukulang sa parents, dapat ngayon pa lang, gawin na natin ang paraan. No? Kasi, pagdating ng araw, tayo din yung magsasako. Katulad nung nangyari sa amin. Alam niyo, pagkatapos nun, nagiging maganda na buhay namin. Maaluan na. Hindi na katulad dati na isang kahig, isang tuka. Minsan nakakalimang kahig na kami, wala pa rin tuka. O, diba? Pero ngayon, maganda na. No? Wala pang kahig, may tuka na. So, yun yung reward. Yun yung reward kapag ginalang natin ang ating magulang. Okay? So, affirmation.
So, dapat matuto tayong purihin ang ating magulang. Matuto tayong mag-say thank you sa lahat ng ginawa sa atin. No? Kasi kung hindi kayo marunong magpasalamat, wala rin kayong reward na tatanggapin. Okay. So, maraming mga magulang ngayon na imbis na hubugin ang anak, anong ginagawa nila? Dinadala sa mga institution. Minsan ang aga-aga nga, pinapapasok yung mga bata sa school. No? Di ba meron na ngayong mga school para sa 3 years old, 4 year old? Kasi minsan parang ginagawa, tumatakas na sila sa pag-aalaga. Pwede na lang sa school, parang may yaya doon, at yung teacher. So, isa yun sa kung bakit hindi nagiging matagumpay yung plano ng Diyos sa akin. Nawawala na yung importansya ng pamilya sa loob. Bakit? Ano nang ginagawa? Hindi na nga nagdadasal sama-sama. No? Ako naalala ko yung mga anak namin, maliliit sila. Lagi kami nagpipray ng rosary. Ngayon na lang, nung hiwa-hiwalay na kami. Siyempre, may bahay na si James, may bahay na rin si Donna. Kami-kami na lang naiiwan sa bahay. Pero pag kami ni Jeff, madalas kami magkasama ni Jeff sa kwarto. Bago matulog talaga nagpipray kami magkasama. So, masarap din yung nakasama yung parents nyo sa pagpipray. Diba? Pwede nyo ang ipag-pray, nadidinig, di ba may gusto kayong bilhin? Kasi, bibigyan kita ng tip, paano mag-pray? Sama mo nanay mo. Tapos sabihin mo, Lord, sana po bilang ako ni nanay yung pagkalilabahan mo. O diba? Ganyan-ganyan mag-pray si Jeff itong maliit eh. Ipaparinig niya, sana po bumili ng litsong manok si nanay. Kasi kung makukong sa isang ano, bibili ka na naman. So, dapat, no, kung pag nag-pray kayo, maganda yung kasama yung parents sa pag-pray. Iba kasi. Nakakasanayan. Diba, meron tayong kasabihan, the family that prays together, stays together. So, kapag maganda yung samahan sa inyong pamilya. Okay, ano pa? So, kaya nawawala yung importansya sa bahay, ano nangyayari? Kasi uso na yung mga gadget. Pagdating sa bahay, lahat may cellphone na, di ba? Busy-busy na sa kapipindot. Kanya-kanya ng Facebook, kanya-kanya na ng panood sa YouTube, kanya-kanya ng trip ng kung ano-ano. Di ba? Masaya pa rin yung nanonood kayo ng sabay-sabay. Subukan yung kumuha ng ng mga movies, tapos yakagin nyo yung parents nyo na kayo-kayo ay manood. Diba? Sama-sama kayong nanonood ng isang pelikula. Okay? Kami, hindi ka pagyayabang. Kapag meron silang mga magagandang panuurin, yan, madalas sila nag-share si Jeff at saka si James. Ano nanay, halika, manonood ka. Ay, isa naman na talaga, kahit antok na ako, kaya idilat ko yung mata. No? Tapos minsan nakakatulugan ko na pala, tapos na pala yung pelikula, ako tulog na rin. Tapos, maganda rin yung isama yung nanay at saka tatay sa panonood. Alam niyo kung bakit? Hindi na namin naiintindihan yung English at least kayo, matulog, nag-i-interpret nyo. O, di ba? Minsan natapos na yung palabas, anong kwento yung guna? Hindi ko na naiintindihan. O, di ba, naging kwento? Kasi manood kami sa sinihan, di namin alam kung ano yung storya. O, kung kayo nanood, kasama kami, o, di ba, naging kwento nyo? Ay, kasi ganito yan, ito yung lesson. Oo nga, uulitin ko na yun, kasi naiintindihan ko na. O, di ba, yun yung tip. Kaya kailangan kasama yung magulang panonood, lalo na kung English. Kung Tagalog, okay lang, hindi na namin papaulit eh. Pero pag English, mahirap intindihin, di ba? Kaya dapat sila samahan niyo yung mga nanay at tatay niyo. Kasi hindi na masyado nila naiintindihan yung English. Okay, so sa dami ng gadget, nawawala na yung importansya ng pamilya. Kasi kung sino-sino na yung kausap natin. O, ano sabi dito? Ang pamilya naging dispensable. Parang ano na lang, disposable cups. No? Marami ngayon naghihiwalay. Marami na lang naglilip-in. O pag naghiwalay na, hati na yung tatay at nanay. O yung puti amin, yung itim iyo. Parang nagpula. No? Parang nagpula na lang. Diba? Nalala ko yung ano ba yung si Beauty? Sabi niya, maghiwalay na tayo. O sige, kunin mo yung iyo, akin ko yung akin, sabi ba yun, si Brownie? Sabi ni Brownie, o sige, kukunin mo itong magaganda at nagwapo. Ganyan. Ang sabi ni Beauty, ay, ang tanga, kinuha yung hindi kanya. Iba pala tatay nun. Nagit yung joke ko. Ako na yata tumawa sa joke. Yung naghihiwalay,
marami naghihiwalay ngayon. Kaya huwag kayong papayag. Pag nag-asawa kayo tapos maghihiwalay, huwag kayong papayag. Diba? Kasi hindi yun ang plano ng Diyos sa atin eh. Sa hirap at ginawa, dapat magkasama kayo. No? Kahit anong mangyari, dapat kumasok kayo. Pagtiisan nyo yung isa't isa. Diba? Kung naghiwalay yung mga magulang nyo, o nasaan kayo ngayon? Diba? Baka kayo nasa lola na, yung iba nasa lolo na, baka yung iba sa inyo mga nasa tiyahin na, diba? Hindi nyo na alam kung nasaan. Pero kahit hindi nagkakasundo sila, at least masarap pa rin yun nasa loob kayo pareho ng tahanan. No? Okay. Ano pa? Masyadong mabilis yung takbo ng panahon. Uso na ngayon yung instant, di ba? Dati kapag nagkakape, naalala mo nung araw, pag kami magkakape, sinusunog namin yung bigas. Di ba? Susunugin namin yung bigas, pag itim na, o kape na namin yun. Inalaga na namin yun, masarap na. Ngayon hindi na eh. Wala na yung nagsusunog ng bigas, wala na nagsusunog ng mais. Instant coffee na ngayon eh. Di ba? 3-in-1 pa. O, di ba? Ano pang meron kayo na instant? Instant noodles, di ba? Kung araw, pag nagluto ng pancit, matagal. Ngayon hindi, lalagyan mo na lang ng tubig na mainit. Pwede nang kainin, no? Kasi instant eh. Tapos, ano pang ibang mga instant ngayon? Instant baby. O, di ba? Instant na rin, no? Nakapikit ka pag dilat mo, kaya buntis na pala. O, di ba? Ang uso na ngayon, napakabilis ng takbo ng panahon. Saka, ang nangyayari ngayon, dahil sa bilis ng takbo ng panahon, hindi na makapaghintay. Di ba? Yung relationship, hindi na di-develop. Okay? Taas ang mga walang boyfriend dito. Oh, mga single. Aba, sino pang walang... Iyang wala kang boyfriend? Okay. So, huwag kayong papayag na kakikilala nyo pa lang, di ba? Uuna agad. Dapat medyo mahaba. Pagkadating ng araw, pag nag-asawa na kayo, at yung mga magulang nyo ay nagkakasundo na rin, mas madali na. Di ba? Mas magiging maganda yung relationship ninyo. Okay. Kasi yung mga tao ngayon ay laging on the go. Diba? Paano naman ako maniwala sa forevermore? Hindi ako makarelate sa forevermore eh. Hindi ako nakakapanood ng forevermore. Nakapanood ka ba? Ay, hindi rin. Sino nanonood ng forevermore? Sino bida doon? Sino? Well, hindi ko rin pala kilala. Ang kilala ko si Julina Magdangan. Okay, di ba? So, yung hanap buhay kasi ngayon, masyado na pinahahalagan talaga ng gusto. Overtime dito, overtime doon. So, wala na halos panahon. Ang bilis, no? Kasi, mababa ang sweldo, tapos mahal ang bilihin. Isa yun sa mga reason kung bakit nagiging, hindi nagiging sentro ang Diyos sa buhay ng pamilya. Ano pa? The family is under attack by the evil forces. Ano yung mga evil forces na yun? Andiyan yung tukso sa loob ng pamilya. Diba? Andiyan yung away. So gusto ng demonyo pag-awayin talaga sa loob ng bahay. So ano panlaban natin doon para walang gulo sa loob ng bahay? Dapat, we always pray. Dapat, yun lang yung pananggalaw natin. Lagi tayo nagdadasal. At ano yung pinagdadasal ninyo? Diba? Yung mga anak, dapat pinagdadasal ninyo inyong magulang. Lalo na kung nakikita nyo, palagi silang magulo. Diba? O kaya pala sila magulo, may problema na yung tatay at nanay nyo. Diba? Hindi na malaman kung saan kukuha ng para sa budget nyo. Nakakainit kaya ng ulo yun. Umula kayong pang-tuition, nakakainit kaya ng ulo yun. Yung wala kami may paulam sa inyo, aba, nakakahimata yun. Yung wala kami na ibigay ng ulam na masarap sa inyo, nakakahimata yun. So nakakainit ng ulo yun. Minsan yun ang pinagmumula ng away ng mga tatay at nanay nyo. Kasi sasabihin, ikaw kasi hindi ka kasi nagtatrabaho. Ikaw kasi hindi ka kasi tumutulog. Ikaw kasi ganito, ganyan. O diba, din ang away na sila. So anong dapat gawin ng mga anak? Always pray for your parents. Diba, kailangan din nila yung dasal nyo. Hindi lang yung kayong pinagpipray ng magulang. No? O turo ng magulang, o trabaho ng magulang, na kayo ipagdasal.
Pero trabaho nyo rin ng mga anak na ipagdasal din ang inyong mga magulang. Okay? Ano pa? So, maraming pinupromote ang Diablo para ma-destroy yung pagsasama ng pamilya. Ano yung mga pinupromote sa inyo? Ha? Maraming pinupromote sa Diablo. Ano yung mga pinupromote? Katulad ng alak. Pinupromote ng Diablo yan para mag-away sa ng pamilya. Yung mga barkada. Diba? Kaya mas maganda yung mga napipili yung barkada, yung mga may takot din sa Diyos. Kasi kapag yung mga kaibigan nyo, madasalin at may takot sa Diyos, sigurado hindi ang gagawa ng hindi maganda. Naalala ko yung kwento ko sa aking James, kasi nagdodorm dati yung si James sa Dasmariñas. Meron siyang kaklase na, sumali sa, diba? Meron silang, anong tawag yun? Pinapalo? Anong tawag mo na? Casey Paluan. Diba? Kinikwento niya sa akin, sabi niya, alam mo nanay, yung kaklase ko, pumasok sa Helsi, meron siya mga latay-latay. Kung mahal ka ng kaibigan mo, hindi ka niya dapat dadalhin sa ganong lugar. Kapag mahal mo yung kaibigan mo, di ba dapat protection mo siya para hindi siya masaktan. Pero kung dadalhin ka doon sa isang lugar, tapos masasaktan ka lang, hindi siya ang tunay na kaibigan mo. Okay? So, dapat matuto din tayo pumili ng kaibigan. Huwag lang yung basta friends lang kayo. Maraming friends, di ba? Pero makikita niyo yung tunay na kaibigan kapag ikaw ay tinuturuan ng kabutihan. Hindi ka niya dadalhin sa ikakapahamak mo. So, isa yan sa mga nangyayari. So, ano ba talaga yung dapat nating gawin para maging mabuti at maayos ang ating pamilya? Gumawa ka ng desisyon ngayon. Desisyonan mo na gusto mong mangyari yung plano ng Diyos sa pamilya nyo. Natatandaan niyo pa yung plano ng Diyos? Na-diniscuss natin kanina, natatandaan niyo pa? Naku, balikan ko ulit, tulong sila. Ano yung unang plano? Maging basic unit of society, a place for teaching and training your children. Ano pa? A place for training leaders at maging domestic church ang inyong pamilya. Huwag nang kalilimutan yan kasi yan yung magiging maayos at mabuti ang inyong pamilya. So, mag-decision kayo ngayon na ang gusto nyo mangyari ay magiging maayos at mabuti ang inyong pamilya. Ano pa? Take time and give time attention to the task of building a strong family. Ano yun? Kung may time kayo makipagkwentuhan, makipagkwentuhan sa kapatid, no? Kung meron kayong gustong barkadahin, mas maganda barkada nyo yung kapatid ninyo. No? Meron akong isi-share sa inyo. Naalala ko si Jeff. Naalala ko yun na. Marami kasi kami mga memorable ni na Jeff. Nung maliit pa sila, baby pa yan si Jeff. I think mga 2 or 3 years old. Iuuwi ng nanay ko sa probinsya. Hindi sila sanay na sila yung naghihiwa-hiwalay. Alam niyo ba, nung iuwi ng probinsya, nag-iyakan si Donna at saka si Babe. Iyakan talaga sila. Kasi nalungkot sila na uuwi si Jeff sa probinsya. Samantala sa susunod na linggo, susunod din naman si kuya niya. Nag-iyakan pa sila. No? So, importante yung meron kayong magandang relasyon sa isa't isa. Bakit? Ako natutuwa ako dito sa tatlong to Kasi lagi silang magkasama. Naalala ko nung hospital ako, dinalaw ko magkasama din kayo, no? Tatlong Maria. Minsan na nalilimutan ko kung saan dito si ganito, saan ang bunso, saan ang panganay. Parang triplets na talaga kayo. No? I'm very proud ako dyan sa tatlong Maria. So, importante na nagbibigay tayo ng attention, no? Para mag-build. Okay? Magkaroon tayo ng strong family. So, kung hindi available yung parents o kaya hindi kayo niyayaya ng parents nyo, kayo mismo yung magyakap. Diba? Encourage your parents or brothers and sisters na magkaroon kayo ng oras sa isa't isa. Maglalaro kayo, mamasyal kayo, magkakasama kayo. Kayo mismo mag-encourage sa kanila. No? Ano pa? So, dapat makahanda kayong i-cut-down yung mga activities nyo. Okay? Huwag puro labas. Huwag puro pasyal. So, kailangan mag-spend tayo ng time para sa ating pamilya.
Ano pa? So, magkaroon ng plano na recreation with your parents at kayo yung mag-initiate. O, di ba? Yung mga nanay at tatay nyo, anong ginawa? Puro trabaho, di ba? Tapos kayo naman ang mag-yakag. Outing tayo, pero gastos nyo, ha? Baka mag-yakag na naman, outing tayo, pero gastos ng tatay at nanay. No? Kaya minsan ayaw sumama ng nanay at tatay kasi gagastos sila. Okay? So, importante yun. Ano pa? Encourage your parents to pray together as family. Minsan kasi nahihiya tayo, lalo na kung hindi natin nakagisnan, di ba? Kung hindi nyo nakasanayan na nagdadasal. Pero mas maganda yung ipakita natin sa magulang natin na gusto nyo na sila ay kasama ninyo sa pagdadasal. Minsan, pag hindi talaga tayo sanay, umpisahan nyo sa pray, yung bless the food. O, teka lang, nanay, bless the food muna tayo. Mahihiya naman yung parents, na basta na lang siya susubo, hihintayin kayo. Tayo yung mag-initiate ng mga anak, lalo na kung yung mga parents ay hindi sanay. No? Ano pa? Gawing habit yung pag-pray araw-araw. So, kung hindi man kayo nag-pray as family, halimbawa, hindi nyo pa nakakasanayan, umpisahan nyo muna sa sarili mo. No? Umpisahan nyo muna sa sarili nyo na kayo ay nag-pray araw-araw. Sino yung natutulog na lang, natumba na lang agad? No? Para nang tinibag na sa akin. Dati pag nag-pray ako, wala nang kasal-kasal eh. Ngayon, pag nakasanayan nyo, naging habit nyo na, naging way of life nyo, hindi kayo makatulog. Kasi ako naalala ko, kapag ako'y matutulog, tapos parang nag-sign of the cross na lang ako, tapos biglang tumba na lang, tulog na, hindi ako makatulog. Hindi talaga ako makatulog. Gagawin ko, babangon ulit ako. Tapos mag-pray ako. Doon ako nakakatulog ng mahigpit. Kaya pag naging way of life nyo na yung pag-pray nyo, makakasanayan nyo na yun. Kahit sa pagbangon nyo sa umaga, at nakasanayan nyo na kayo nag-pray, hindi kayo makatayo basta kung kayo inuumpisahan nyo yung prayer. Okay? Ipag-pray nyo rin yung inyong mga brothers and sisters. Hindi lang yung parents nyo. Pray for your brothers and sisters. Kasi yung kapahamakan ng kapatid nyo, kapahamakan nyo din yun. Malulungkot din kayo pag may nangyari hindi mabuti sa kanila. Kaya dapat lagi nyo pinag-pray yung mga brothers and sisters nyo. Pray for healing. Ano ba yung hinihil sa pamilya? Diba? Lalo na kung merong, ang tawag to? Lalo na kung merong problema sa loob ng pamilya. Dapat lagi natin ipag-pray. Importante pa nga dito, meron kayong tinatawag na prayer partner. Ako, ugali ko na meron akong prayer partner. Every time na meron akong problema, let's say, meron akong nararanasan na hindi ko, hindi ko kaya or any simple thing. Halimbawa, si Kuya James na mag-take ng board exam, meron akong prayer partner. Ipitext ko lang siya, bro, paki-pray mo naman si James, mag-take siya ng board exam. Lagi ko tinetext yun. So kayo din, pwede kayong let's say meron kayong kakilala, ka-close friend nyo, pwede yung ating parish priest. Diba? Kung close kayo sa inyong parish priest. Kasi ngayon, yung ating parish priest dito sa Arbora Estate, close na close namin ngayon. Lagi ako nag-text sa kanya. Father, please pray for ganito. Kaya pag may nag-text sa akin, halimbawa, sister, pag-pray mo naman ako, ganito may problema yung anak ko nasa ospital, etc. Iti-text ko din yung si Father. Father, please pray for ganito. Yung anak ni sister may sakit. Diba? Pwede kayong humanap ng iyong prayer partner. Pwede yung friends mo. Lalo na kung yung friends nyo ay prayerful. So, dapat magkipagkaibigan kayo sa mga prayerful. Diba? Kasi sigurado ipag-pray kayo. At kapag may nag-text sa inyo, no? Halimbawa, nag-text ako kay Vicky, please pray for ganito. Dapat ipag-pray mo talaga yun. Kahit anong ginagawa mo, tinext kita, Mary, sabi ko, Mary, ipag-pray mo si Joy kasi may sakit siya. Pag-pray natin. So, dapat ipag-pray mo talaga yun. Bakit? Kasi, kaya nag-text siya sa'yo, ibig sabihin, ang laki ng trust niya na ipag-pray mo siya. Diba? Diba minsan nakaka-receive tayo ng mga text? So, huwag yung kalilimutan ipag-pray talaga yun. Lalo na kung ang hinihingi niya prayer ay para sa pamilya niya. Okay. Ito, kapag hindi kayo sanay
no? Lalo na yung mga boys, hindi kayo sanay na yung mga fathers nyo hindi kayo masyadong ganun ka-close o hindi kayo sanay na nakikipagkwentuhan. Gawa kayo, mag-initiate kayo. Pwede nyo gawa kayo ng isang pagkakataon na siya ay makakwentuhan. Halimbawa, katulad niya, example, may ginagawa yung tatay. Samahan mo siya sa ginagawa niya tapos mag-open ka ng isang conversation. Importante yun, no? Wag lang yung umiinom yung tatay niya tapos makikipagod-pagod. Oh, alam mo, tatay. Pareho na kayong lasing. O, di ba? Imbis na ikaw ay nakatulong doon sa tatay mo, parang binuyo mo pa doon sa kalasingan yung tatay mo. Okay? So, mag-initiate ng kahit na anong pwedeng gawin. Shines like the sun so bright, and your ways are high above.